Kamusta? Isa ka din bang content creator or vlogger-vloggeran na tulad ko? At nakarinig ka na rin ba ng ganitong mga comments? Eto pa. Well, hindi ka nag-iisa. Kasi yung mga ganyang comment, experience ko na yan or nakarinig na ako niyan. Kung isa ka ngang aspiring content creator or gusto mong simulan ang journey ng pagiging content creator, well, makinig ka. Kasi magbibigay ako ng rason kung bakit nga ba kami nagko-content. At magbibigay na rin ako ng mga tips, konting tips para hindi tayo ma-burn out sa pagbablog or pagiging content creator. Ready ka na? Well, magpapakilala po muna uli. Ako po si Mami Ling Lalu, isang nanay ng 3 chikiting, small-time negosyante. At eto na nga, tinatahak ang pagiging content creator. Vlogger yan nga. Maikwento ko po muna sa inyo, bakit nga ba ako nagko-content? Ikaw, bakit ka ba nagko-content? Ilan sa mga followers ko, nanay content creator din. Aminin natin, masaya maging magulang, pero minsan nakakapagod din. Mag-alaga ng anak, magtrabaho, gumawa pa ng gawaing bahay. Anong connect sa pagko-content? Iyan yung mga rason, ibibigay ko yung mga rason ko kung bakit ako nagko-content. Siyempre po una, dahil sa negosyo, kasi ito na rin yung way ko to promote yung aking business. Medyo mahirap makipag-compete sa ngayon ha, lalo na lahat online na ang labanan, lahat sa internet na. Pangalawa naman dyan is sense of purpose. Nung una talaga, mga sayaw-sayaw, comedy lang ginagawa ko. Pero nung kinalaunan, nakahanap ako ng sense of purpose. Ano yun? May mga bigla ako nag-viral na videos about negosyo tips. Ano yung pwedeng extra income ng mga nanay? It's a fulfilling feeling. It's something fulfilling in my part na nakakatulong ako sa iba. Pangatlo siguro, may naman talaga ako. May dollar at may pera sa pagbablog. Talagang tsatsagain mo. Sa 1 year and 6 months ko na pagbablog, bakit ko kailangan mag-earn ng dollar? Meron namang binibigay na pera ang aking husband. Meron naman akong negosyo. Kasi, yung perang yun yung perang pag ginastos ko, hindi ako magigilting gamitin. Pang salon ko, pang pa-relax, pang treat ko sa sarili ko. Tsaka yung, dahil sanay ka nga magtrabaho, parang gusto mo yung perang ginastos mo galing sa pinaghirapan mo. Pang-apat na rason ko naman is yung upskill, may new learning ka, na-improve mo yung sarili mo, may talent kang nadidiscover sa sarili mo. Yes, na-realize ko, marunong pala ako mag-voice over, mag-voice modulation, natuto ako ng video editing, natuto akong humarap sa camera and all. It's something new to me, parang gano'n. Number 5, experience. New experience, diba? Pag nanay sa bahay, nasa loob lang ng bahay. Pero nung napunta ako sa pagbablog, may reason ako to lumabas. Sa bagong nakikilala, meron kang bagong lugar na napupuntahan. Hindi rin minsan talaga pera-pera lang. Pero yung experience na yon itself, exciting yon. Hindi naging routinary ang buhay mo. May something new to look forward. At ang saya nun. Malamang 1, 2, 3 rason doon meron ka din or mas madami pa. So, para sa akin, i-continue mo lang. Kasi nag-enjoy ka, hanggat masaya ka, gawin mo yon. Huwag ka masyadong nakikinig dun sa mga negative comments about you. Hanggat alam mo yung purpose mo, hanggat alam mong nakakatulong ka, hanggat alam mong nakakasaya yun sa'yo, ipagpatuloy mo lang. Eto naman, bibigyan ko naman kayo ng 3 tips para hindi ma-burn out sa pagbablog. 1, relax lang. Relax lang, enjoy mo lang. Totoo naman may pressure, di ba? Yung kailangan may 2, 3 vlogs a day kang napopost. Tanggalin mo na yun. Ako, okay lang ako sa isang vlog a day. Alam kong may quality yung videos ko. Okay na ako doon. It's something to enjoy, hindi para is something to burn you out or stress you out. Yes, English. Number 2, find your purpose. Kaya ako mas ginanahan kasi may mga nare-receive nga akong mga chat, mga messages na nagti-thank you kasi nagbibigyan ko sila ng negosyo idea, nagbibigay ako ng good vibes sa buhay nila, napapakita ko na kahit nasa bahay lang, maraming pwedeng gawin. Sa totoo lang, mahahanap mo yung target audience mo pag nakuha mo or nakita mo yung purpose mo. Number 3, just be grateful. Sobrang na-feel kong ang saya pala mag-vlog, ang saya pala maging content creator. And I'm grateful kasi bagong learning, bagong experience, dami akong nakikilala,
na-expose ako sa mga situation na marirealize mo, blessed na blessed ka sa buhay. Tapos gamitin mo yung pag-content mo para makabless sa iba, para makatulong sa iba. Okay? Sa susunod ulit na ating pagkikita, sana nakatulong tong vlog ko sa inyo. Ay na nga, kung nag-crave ka sa mga Korean food, message nyo lang ako. Si Mami Leila Lu uli, ang daming sinasabi sa buhay. Na nagsasabing hindi boring maging nanay sa bahay, na nagsasabing marami pa tayong pwedeng gawin bilang babae, bilang nanay, na nagsasabing masaya mag-content. Hanapin mo lang yung purpose mo at enjoy mo lang. At meron akong orders. O siya, bye!